salamat po sa inyong kagandang loob. Amen and amen. Praise God. Before we'll go further, at may prayer request pa ba? At pinag-pray ang ating pong isang pamangkin, si Jeter, na complete healing. Kung mayroon po bang another prayer request? Wala na po, ay pagpatuloy na sa Panginoon. At ang ating pong paksa ngayon ay search your heart. Siyasatin natin ang ating puso. Sinabi po sa Psalms 139 verse 23 at saka 24, sinabi po, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong kagandang loob. Salamat po, Panginoon, sa iyong himala. Salamat po, Panginoon, O God, sa iyong kabutihan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang palamig ng panahon, magpapayapa po, Panginoon, ang mga bagyo, mga unos. Ikaw po, Panginoon, magtipo ng iyong mga anak po, Panginoon, hindi sila makarating sa iyong biyaya kung hindi mo sila ipunin po, Panginoon. Sapagat ikaw po nagsasabi sa John chapter 10, verse 16, I have sheep was not in this fold, we must bring them, that there will be one fold and one shepherd. Salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na mahimala. Bless everyone. Bless thy servant, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place by the blood of Jesus, by the power of Jesus, by the power of your words, by the power of your mercy and grace po, Panginoon, and love. Bless everyone. Hallelujah. Make everyone worthy into the sight to be a recipient of your goodness and mercy, to be filled with the Holy Ghost. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Puspusin mo na yung Espiritu Santo. Gawin mo karapat-dapat, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, Lord. O God, magiging sisid lang, Panginoon, karapat-dapat sa ibanal sa iyong harapan. In the name of Jesus Christ, salamat sa kapatawaran. Salamat sa kagalingan ng himala ko, Panginoon. Lord, pagalingin mo ang pamangkin, Panginoon, si Jeter, Panginoon, Torres, Panginoon, let your healing flow, Panginoon, upon his body. In the name of Jesus Christ, mayroon man sakit karamdaman sa bawat isa. Iyo pong, Panginoon, hipuin. Iyo pong pagalingin. Sapagkat sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, gumaling ang mga may sakit mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name, you are wounded for transgression. You are bruised for our iniquity. That is nice for our peace upon thee by your stripe or help. By your stripe or help, according to your words in Isaiah 53, Panginoon, verse 5. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah for everything. We give you praise, O God. We give you glory. Ano man sa kabalan lang namin sinasaway in Jesus' name. Ano man sa kabal in Jesus' name. Cast out in the bottomless in Jesus' name. Bless thy servant. You are the one give peace. You are the one give happiness and joy. Satisfaction for our souls, Panginoon, Lord. O God, let indwelling of the Holy Spirit be upon us. Hallelujah on the servant and also everyone that are worshiping you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Let us say, thank you, Jesus! Hallelujah! So reklamahan si Lord once again. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Amen and amen. Kamayan natin ang ating katabi. Sabihin mo, search your heart. Siyasatin natin ang ating puso. Yan po ang ating paksa ngayon. Mahalaga po ang mensahe nito na upang magiging karapat-dapat po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! You may be seated. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! At binabati ko kayo sa magandang pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat po sa aking anak nito, matagal ko nag-pray si Father Ronel Yadunis. Salamat po na rito siya. Acknowledge His presence. Amen and amen. Hallelujah. Habang hindi pa huling lahat, kailangan tayo ilalapit sa Kanya upang hindi po tayo maiwan sa rapture. Hallelujah. Amen. Puri natin, Panginoon. Salamat po sa Kanyang kagandahan loob, sa Kanyang kabutihan, na hindi po tayo makarating sa Kanyang pangalan kung wala pong habag at awan ng Diyos. Totoo po, we cannot come into the throne of grace of God without mercy and grace. It is the mercy of God that we can come into His throne of grace. Yun po, kaya nga sinabi po sa mga kasulatan, huwag nating hamakin ang Kanyang awat habag sapagkat ang pagsisisihan ng Kanyang kagandang loob ng ating Panginoon according to Romans chapter 2 verse 4. Despise not the goodness
and the forbearance, knowing this, the goodness of God lead it into repentance. At salamat po sa Panginoon. Ang mensahe ngayon, siyasatin natin ang ating puso. Lahat masabi, siyasatin natin ang ating puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Nais po ng Panginoon na saliksikin natin ang puso ng bawat isa sa atin. Sapagkat kapag hindi po tayo karapat-dapat, ay hindi po tayo maligtas at hindi po tayo kukunin ng Panginoon. Kaya ang isang taong ito, hindi po ng Panginoon ang kanyang puso dahil marahil ang kanyang puso ay matigas, ang kanyang puso ay salawahan. Nais po ng Panginoon maging matuwid na ang ating puso sa Panginoon. Yan po ang ating caption. Kaya ang sabi sa salita ng Panginoon, search me, O God. Siyasatin mo ang Panginoon and know my heart. Siyasatin mo, Panginoon Diyos, at alamin mo ang aking puso. Try me, subukin mo ako, Panginoon, and know my thoughts. Alamin mo ang aking mga pag-iisip. And see if there be any wicked way in me. At tingnan mo kung mayroong mang masamang daan, mang masamang gawain sa aking buhay. At ang sabi, and lead me in the way everlasting. Dalhin mo ako sa daang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan o walang hanggang kaparusahan. Dalawa lamang, buhay na walang hanggan. Walang hanggang kaparusahan. Dalawa po ang walang hanggan. Eternal life or eternal damnation. Everlasting life or everlasting damnation. Kaya kailangan natin siyasatin natin ang ating puso. Lord God, hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Seryoso ang ating Panginoon. Siyasatin natin ang ating puso upang maging karapat-dapat po tayo sa Panginoon. Yun po ang panalangin, yun po ang pangungusap ni David sa Panginoon na siyasatin ang kanyang puso dahil siya ay nagkamali sa Panginoon upang siya ay makabalik loob sa Panginoon kung mayroong masama. Hindi po tayo makalapit sa tronong biyaya ng Panginoon kung hindi po matuwid ang ating puso sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon na binibigyan po tayo ng pagkataon at panahon na masayasat natin ating puso, masusuri natin ang ating puso. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi tumitingin sa taong mayaman o galing niya o maganda siya, gwapo siya. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hello? And 1 Samuel chapter 16 verse 7, it said, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the heights of his stature, because I have refused him. For the Lord says not as man sees. For man look on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Sinabi niya kay Prophet Samuel, hindi ako tumitingin sa tindig o kisig ng isang nilalang, isang tao. Hindi ko siyang tinanggap upang siya maging pipiliin kong magiging hari o magiging lingkod ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa paningin ng tao, kundi ang Diyos tumitingin sa puso. Ang pagtingin ng tao, ang pag-qualification ng tao ay sa kanyang galing, sa kanyang ganda, sa kanyang kisig, sa kanyang talino, sa kanyang kausayan, o sa kanyang kalusugan. Ngunit, ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Nangahulugan, mahalaga po ang puso natin na matuwid sa Panginoon. Nais po ng Panginoon ang puso mo ay huwag malinlang ng kaaway. Kaya ang tao tumitingin sa panglabas na anyo at mahilig po manghatol. Kapag ang tao makamali, tila bagay wala ng pag-asa makabalik sa Panginoon. Ngunit po, tandaan natin, ang Diyos lamang nakita sa puso ng tao. You cannot judge people. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 7, judge not, and you shall not be judged. Sino bang taong walang pagkakamali?
Lahat po ng mga tao nagkakamali. For all have sinned and come short of the glory of God. In Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat nagkakasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sinasiyasat ng Diyos ang ating puso upang makapagbaliw sa Kanya, upang manimbalik sa Kanya, upang maligtas tayo, upang tayo biyayaan ng ating Panginoon, upang tayo lukuban ng Kanyang kapangyarihan, upang gagamitin Kanya sa huling kapanahonan. God will use everyone. Hallelujah! God use everyone to perform His goodness and mercy. God will perform signs and wonders if you are right in the sight of God. If you are willing to serve God heartily to the Lord. Kung nais natin maglingkod sa Panginoon buong puso. Kaya, tandaan natin, ingatan natin ang ating puso. In Proverbs chapter 4 verse 23 said, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang puso mo ng lahat ng pagkakataon, mainam na pag-iingat sapagkat iyan ay dinadaluyan ng buhay. Kamayan mo ang katabi, sabihin mo, ingatan natin ang ating puso. Dahil yan ang dinadaluyan ng ating buhay. Marami po ngayon sa mga huling araw na naligaw sa landas niya, naligaw sa kanyang buhay, naligaw sa kanyang mga ginagawa sa halip na matuwid. Kaya nais po ng Panginoon maging matuwid po tayo sa kanyang harapan. Huwag tayong maligaw sa landas ng kamalian. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, the end thereof is the ways of death. May tila baga, ang daan niya ay matuwid, ngunit ang dulo noon kapahamakan. Ayun po sa Proverbs chapter 14 verse 12. Kaya gusto ko ng Panginoon na ingatan natin ang ating puso. Marami pong naligaw sa landas. Sa halip na siya ay nasa paglilingkod sa Diyos, doon siya naglilingkod na kay sa Diablo, sa sanglibutan. Sa halip na nagiging maayos sa kanyang buhay, nagiging mapariwara ang buhay, naging magulo ang kanyang buhay. Kahit ingatan natin ang ating puso, marami ay napariwara ang kanyang puso, napariwara ang kanyang buhay, sa halip na malusog ang kanyang katawan, ngayon na-stroke na, doon na nakahiga, nakabidreading na. Dahil hindi niya iningatan ang kanyang puso. Kaya habang may pagkakataon po tayo, huwag tayong magkampante na ikaw okay. Huwag ka mag-impante na ikaw ay ayos ang buhay mo. Dahil sinabi po sa mga kasulatan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, he that thinketh he standeth lest he fool. Ang iniisip niya siya okay ang kanyang buhay, ayos ang kanyang buhay, ayos ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang kalusugan okay. Pero hindi niya alam na siya pala ay mararatay at bukas makalaway mamatay. Kaya hangad po ng Panginoon, huwag tayong magkampante sa ating buhay. Kailangan natin ang puso natin maging matuwid sa harapan ng Panginoon, maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Dahil yan ang dinadaluyan ng buhay. Ang buhay mo nakasalalay sa Diyos. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mundong ito na walang kapakarakan, na walang kwenta. Sapagkat anong pakinabang sa mundong ito kung makamtan mo ang lahat ng mga bagay sa mundo at mawala ito? Sabi po sa Mark chapter 8 verse 36, what it profit a man if you gain the whole world and lose your own soul? Anong pakinabang yun? Kaya ang puso natin po ay ingatan natin. Sabihin mo, ingatan mo ang puso mo. Ingatan mo po. Sinabi po sa Kawikaan chapter 28 verse 6, he that trusteth his own heart is fool. Ang siyang nagtitiwala sa kanyang puso ay mangmang. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Ang siyang lumakad ng mainam at matalino sa kanyang paglakad, wastong kanyang paglakad, nag-iingat sa kanyang paglalakad, ay siya po ay maliligtas. Dahil ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things. It is the word of God. Ang puso ay manglilinlang sa lahat ng mga bagay, and desperately wicked, who can know it?
napakasama. At sino nakakalam? Diyos lamang nakakalam sa puso mo. Kaya no one can judge the people in His own cover. Kaya nga sa verse 10, I, the Lord, search the heart. Ako lamang ang nagsisiyasat sa puso. And I try the reins. Sinisiyasat ko ang kanyang daan, ang kanyang kalagayan. Even to give every man according to his ways. At ang Diyos ay nagbigay sa tao ayon sa kanyang mga ginagawa according to the fruits of his doing. Ayon sa bunga ng kanyang ginagawa. Kaya makikilala mo ang tao kung ang puso niya ay matuwid sa harapan ng Panginoon according to the fruits of his doing. Ayon sa bunga ng kanyang ginagawa. Dahil sinabi sa Matthew chapter 7 verse 20, by their fruits ye shall know them. Sa kanilang bunga, makikilala mo sila kung sila ay tama at matuwid ang kanyang puso. Banal ang kanyang puso. Sagrado ang kanyang puso. Nasa Diyos ang kanyang puso. Kaya, huwag tayo magtiwala sa tao. Dahil sinabi sa Jeremiah 17 verse 5, cursed is a man that trusted the man that his heart is not with the Lord. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao na ang puso niya ay wala sa Diyos. Kaya, hangad po ng Panginoon na ang puso natin ay ingatan natin. Hello? Ingatan natin ang ating puso dahil hindi tayo maligaw sa landas ng kasamaan. Kaya ang Panginoon po ay nagbabago sa puso ng tao. Lahat ng sabi, ang Panginoon Diyos ang nagbabago sa puso ng tao. No one can change your heart. Ang doktor ay kaya niyang operahan ang tao, papalitan ang puso. Ngunit, hindi niya alam kung iya'y matuwid. O hindi niya alam ay kalugod-lugod sa Diyos. O hindi alam ay banal na puso. O hindi niya alam ay tatagal ang kanyang puso at mabubuhay siya. Kasi ang Diyos ay nagbigay ng pusong matuwid. Ano sinabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26 at 27? A new heart also will I give you. Kaya ang Panginoon magbigay siya ng new heart. Bagong puso. Hindi luma na puso. Hindi masama na puso, kundi bagong puso. And a new spirit will I put within you. Kung bagong puso, at papalitan din ng Panginoon ang bagong espiritu. Hindi espiritong masama. Hindi demonyong espiritu, kundi banal na espiritu. Kaya ang sabi niya, and I will take away the stony heart out of your flesh. Alisin ng Panginoon ang batong puso. Batugang puso, matigas na puso, matigas na kalooban, masamang puso, rebuilding puso, naghimagsik na puso. Wala pa undangan ang puso. Ang Diyos ay nagbabago sa tao, kaya kailangan natin ng Diyos. Hello? And I will give you a new heart of flesh. Kaya ang pusong bato, papalitan niya ang pusong laman. Na ang laman na yun ay magpapasako po sa alituntunin ng Diyos. Kaya sabi sa verse 27, and I will put my spirit within you. Tandaan natin, and I will put my spirit within you. Kaya hindi natin masunod ang alituntunin ng Diyos, ang batas ng Diyos, kung walang espiritu ng Diyos. Kahit ang sabi niya, and cause you to walk in my statutes, upang kayo makalakad sa aking batas, alituntunin, and ye shall keep my judgment and do them, upang ipangilin niyo ang aking hatulan at gagawin niyo. Sa mga tuwid, hindi natin kayang mabago ang ating sarili. Hindi natin kayang maalis ang masamang espiritu. Maraming tao, they are controlled by the demons.
Without God, we can do nothing. You cannot change your life. You cannot change your attitude, your character, without the helps of God. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu magpasakop sa alituntunin ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay yan. Tandaan natin, bear in mind, kung ang Diyos ay nagbibigay, kaya niya rin alisin. Hello? Kung ang Diyos ay nagbigay ng mabuting Espiritu, papalitan niya ng masamang Espiritu kapag tayong rebelde o bertoldo. Sinabi po ng 1 Samuel chapter 16 verse 14, the Spirit of the Lord departed from Saul, an evil spirit troubled him from the Lord. So, ang Espiritu ng Diyos na ibinigay kay Saul, umalis sa kanya. At ang Espiritong masama ay nagpapaligalig sa kanya na galing po sa Panginoon, ibinigay ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya ng Panginoon magbigay ng mabuting Espiritu, kaya ng Panginoon ipahintulot ang masamang Espiritu. God will permit the evil spirit if you are not submissive to God. Kaya, hangad po ng Panginoon na tayo magiging masunurin sa Kanya, at para maging masunurin po tayo sa Diyos, to keep His Word, we need the help of God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang pagsusumamo sa Diyos. Kailangan natin ang manalangin sa Diyos. Kailangan natin nakakonected sa Diyos. Kailangan natin magbakaawa sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. I can do nothing without you, Lord. I need your presence. I need your Holy Spirit. I need your power. I need your love and mercy, Lord. Oh God, help me to change my life. Hindi natin kaya mabago ang ating sarili because the world is controlled by the devil. Hello? Where can you find the Bible? In 1 John chapter 5 verse 19. The world lied in wickedness. Sa Tagalog pa, ang mundo ay nakahilig sa demonyo, nakahilig sa kasamaan, nakahilig kay Satanas, dahil ang Diyos ng sanglibutan ay si Satanas. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world blinded the people that they will not know the gospel of salvation. Ang Diyos ng sanglibutan ang nagbulag sa kanila upang hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya hangad po ng Panginoon na sabihin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Change my heart. Change my life. Change my spirit. That the Spirit will be in you, Panginoon. Oh God, the Spirit po ba maging submissive sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang makapagbigay ng buhay. Ikaw lamang makapagbago ng aking buhay. Ikaw lamang makapagbigay ng kasiyahan ng aking buhay. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tandaan natin in Mark chapter 4 verse 15, the parables of the sower. And these are they by the wayside, those who are sown in the wayside, where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and take away the word that was sown in their hearts. Ang naihasik sa daanan, sa tabi-tabi, nakarinig sa tabi-tabi, nakarinig sa daanan, na inasik ng Diyos at natanggap nila sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. Ngunit, nung narinig nila ito, kaagad sa Satanas ay pupunta sa puso niya, alisin ang binhi na itinanim sa kanya. Kaya yung mga nakarinig sa tabi-tabi, yung nakarinig sa lansangan, na wala pong taimtim na pagtanggap, kaya pong alisin ni Satanas yan. Na hindi niya maunawaan, na hindi niya matanto ang kaligtasan. Para hindi niya matanggap, ibinabaliwala niya ang kanyang napakinggan. At alisin niya na ang kanyang pagkaroon ng pagsusumamo at magkaroon ng interest.
Tandaan natin, only God can give you an interest. Diyos lamang ang bibigay sa iyo ng pagpupursige, pagsusumamo, pagsusumamo, pagkaroon po ng habang pagkaroon po ng awa, pagkaroon po ng pagkagutom, magkaroon po ng kauhaw sa salita ng Panginoon. Ang Diyos lamang po. Kaya, kailangan natin ang Diyos. Kung narinig mo ang salita ng Diyos, kailangan mo ingatan. Kailangan mo ingatan para hindi ka magkasala. Sabi ko sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Ang mga salita mo, Panginoon, na akin natanggap, kailangan manatili sa aking puso at ipangilin ito upang hindi ako magkakasala, upang hindi ako magpatuloy sa pagkakasala. Kaya ang mga salita na iyong napakinggan, ang mga salita na nakapunta sa iyong puso, sa iyong isip, kailangan ipagdilay-nilay mo, ipagbulay-bulay mo, araw at gabi, upang masagawa mo, upang matupad mo ang kaniyang alituntunan, upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, upang ayaw maging karapat-dapat sa kaniyang harapan. Hello! Kaya marami pong tumanggap sa Kanya, pagkatapos ay hindi nakapagpatuloy dahil po inalis ni Satanas ang salita ng Diyos. Kaya kaya pala ni Satanas na alisin ang salita ng Diyos. Kaya marami ka dating alam ng salita ng Diyos, nawawala. Marami kang memory verse noon, ngayon nawala na. Kasi kinuha ni Satanas. Dahil hindi mo pinalagaan mabuti. Hindi mo pinahalagahan ang salita ng Diyos. Kailangan mo pahalagahan ang salita ng Diyos. Kagaya ng ginto ito. Kailangan ay pahalagahan mo, ipangilin mo, hallelujah, at mahalin mo ang salita ng Diyos. Paano mo mapamahal ang salita ng Diyos? Isa sa buhay mo, isa isip mo, at ipagbulay-bulay mo. Ano sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9? This book of the law shall not depart out of my mouth, but thou shalt meditate with day and night, and thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. You can have a good success kapag ipagminay-nilay mo ang salita ng Panginoon, ipagbulay-bulay mo ang salita ng Panginoon upang isagawa mo ang mga alituntunin niya. Hallelujah! Kaya siyasatin mo ang puso mo. Kung may salita pa ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, kailangan taniman mo na salita ng Diyos ang puso mo, ang isip mo, upang maging kalugod-lugod kayo sa Kanya, upang hindi kayo may walay sa presensya ng Diyos. Hallelujah! 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 Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, ang sabi po sa Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Ang mabuting tao ay nakita sa mabuting kayamanan sa kanyang puso at nagdadala ito ng mabuti. Dahil ang nanatili sa kanyang puso na kayamanan ay mabuti. Hello? Kaya kinakailangan ilagay sa ating puso ay mabuting kayamanan. Ay ang salita ng Diyos, yun mabuting kayamanan. Huwag ang salita ng tao o kuro-kuro. Dahil sinasabi sa kasabihan, ang tao na naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya kailangan ang good treasure maitanim, may asik at mga mangili sa ating puso. And an evil man out of an evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Kaya kung ang treasure mo ay kasamaan at ang lumalabas sa iyong pagkatao ay masama, dahil ay masama ang natili sa puso mo. Hindi ka makagawa ng mabuti kasi ang nanatili sa puso mo ay masama. Hello? Kailangan natin alisin ang masamang pag-iisip, ang masamang puso. Kailangan ma-overcome natin, mapalitan ng mabuting puso, mabuting kayamanan sa salita ng Panginoon. Huwag mo pakinggan ang salita ng sabi-sabi. Kaya nga sinabi dyan, for out
For of the abundance of the heart is mouth speaking. Out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang bibig ay nagsasalita. Mayroong kasabihan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yan, makasabihan lang yan. Pero ang sabi ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kayo nagsalita. Bakit sinalita niya yun? Kasi niya sa kanyang puso. Di ba? Nasalita niya yun, dahil mo sa puso. Nasabi niya yun dahil mula sa kanyang puso. Kaya nga, tinunulok ng kanyang dibdib dahil nasabi niya yun. Kapag sinalita mo na yun, hindi mo na may balik yun. Kaya ingatan natin ang ating mga sinasalita. Sabi natin, ingatan natin ang ating mga sinasalita. Hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon. Keep your mouth! Keep your mouth, keep your sing, keep your words. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life is in the power of your words, of your tongue. Kaya, ang puso natin, ingatan natin. Kaya, ang mga tao na mabunganga, marahil siguro tukatim ang kanyang puso rin yun. Kasi mabunganga, tukatim. Saan ba mabunganga babae, lalaki? Pareho lang yan. Kapag masama ang kanyang puso, mabunganga talaga yan. Totoo ba yan? Mayroon pong babae matahimik. Mayroon mayroon lalaki na putak na putak. Parang nanganganak. Parang manok. Kaya nga, ano sinabi mo ng Proverbs chapter 25 verse 24? Sinabi mo na pala ng kasulatan. It is better to dwell in the housetop than a brown woman in his house. Sa Tagalog pa, Proverbs 25 verse 24. Chapter 25 verse 24. Mabuti pa daw na makatira ka sa lubungan kaysa nakatira ka sa babaeng putak na putak, ngawak na ngawak, para nilamasin ka araw-araw na hindi ka mapapayapa. Hindi ba? Dahil ang kanyang puso ay mabunganga. Mabuti ang bunganga niya palaging binupuri ang Diyos. Ay bunganga niya puro peste, puro salot, puro walang kwenta, puro masama. Di ba? Kaya ingatan natin ang mga sinasalita natin. At ingatan natin ang ating puso. Hallelujah, hallelujah. Siyasakin natin ang ating puso sa Panginoon. Hello? Ang sabi po sa Luke chapter 12 verse 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. Sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, magbantay kayo ng covetousness, katakawan, kasibaan. For man's life consists not in the abundance of the things that he possesses. Na ang buhay ng tao hindi nababatay sa kanyang kaginawa ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Ang tao mahilig maghusga. Bakit siya tagal-tagal na lingkod sa Panginoon, mahirap pa rin? Alam niyo po, mahirap ka nga, ngunit mayaman ka naman sa Panginoon, yan mahalaga. Mayaman ka sa mundo, mahirap ka sa Panginoon, hindi mahirap. Dahil mayaman ka sa Panginoon. Hello? Kung but yan mayaman ka sa Panginoon, mayaman ka sa mundo, dapat ay magiging totoo yun. Dahil, alam niyo po, ayon po sa manalang kasulatan, ay hindi po nagkakamali ang salita ng Panginoon. Sinabi po ng Mateo, chapter 6, verse 19, 20, and 21. Ano sabi niya? Lay up your treasure not in earth, but lay up your treasure in heaven. For there is, in earth there is corrupt, rust, or thieves. But in heaven there is no rust, corrupt, or thieves. Wala nang nanakaw, walang tanga, walang tulisan. Sa verse 21, sabi niya, for where your treasure is,
there your heart be also. Kaya nga, gano'n lang sinabi namin, mag-ingat ka sa katakawan mo, sa kasakiman mo, sa mga pag-ahatol mo. Kaya minsan tao, ang tagal-tagal na yan ni Pastor, bakit hindi siya yumayaman? Bakit kami yumayaman? Salamat, sabi ko, mayaman kayo. Nawa kung ang kayamanan nyo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi tayo makapaghatol sa tao. Ang Diyos ay nakita sa puso natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Kung titingnan mo sa banal na kasulatan, ang mga alagad ng Panginoon, hindi nagpapayaman sa lupa, nagpapayaman sa langit. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil kung ang kayamanan mo ay nakasalalay po sa mundong ito, you will be gonna stray. Ikaw ay maniniwalay sa presensya ng Panginoon. You will be perished. Dahil sinabi niya sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters. Either you will hate the one and love the other. You cannot serve God and Mammon. Hindi ka nakapaglingkod sa dalawang Diyos o dalawang Panginoon. Mahalin mo ang isa at mahalin mo ang isa. Hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ganun rin kung dalawang asawa mo. Mahalin mo ang isa, ibigin mo isa. Kaya man ang dalawa yan, kinakaisa na lang. Dahil ang Diyos ay isa, hindi tatlo, hindi dalawa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. You cannot serve God and Mammon. Hindi mo pwede maglingkod ako sa Diyos at maglingkod ako sa kayamanan. Hindi po sa pangungusga. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. It is legit, ito totoo, na huwag tayo pong mahumaling sa kayamanan sa mundong ito. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na wala ng tanga, wala ng tulisan, wala magnanakaw, wala nang alalahan ka sa buhay. Huwag ka mag-alala sa buhay mo, kundi, hallelujah, ibigay mo sa ating Panginoon ang iyong buhay. Hallelujah, hallelujah. Delight yourself unto the Lord and He shall give you the desire of the heart. In Psalms 37 verse 4, palugurin mo ang Diyos sa iyong buhay at ibigay ng Diyos ang nasa ng iyong puso. Kung nalulugod ang Diyos sa buhay mo, God will grant your request upon your heart. Kaya, ano sabi sa verse 34? Take heed to yourselves. Mag-ingat kayo sa iyong sarili, lest anytime your heart be overcharged, where surfeiting. Mag-ingat kayo sa iyong sarili at sa mga oras na iyong puso ay nasobrahan sa mundong ito. Nasobrahan sa katakawan sa mundong ito at sa kalasian. Hindi po sa paninira, hindi po sa paghuhusga sa mga manglalasing dahil sila naalipin po ng Satanas. But habang may pagkataon ka, kailangan makalpas ka sa katakawan at sa kalasingan. At sinabi niya, not only sa katakawan at kalasingan, ang cares of this life, ang pagsusumangit sa buhay na ito. The cares of this life. Marami pa mga tao nagsusumangit sa mundong ito na wala na silang panahon sa Diyos, puro lang sa kanilang buhay. Kung hindi ako magtrabaho, hindi kami mabuhay. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako mabuhay. Nung siya namatay, bakit nabuhay naman ang kanilang pamilya? Huwag mo ang kininatila bagay ikaw lang makapagbuhay sa iyong pamilya. Ang Diyos ang may-ari sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po, pakinggan po tayo sa ating sarili. Kaya kailangan unahin mo ang Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 63, the common unpopular verse in Matthew chapter 6 verse 63, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. It is the promises of the Word of God. Yan ang pangako po ng Diyos sa Kanyang mga salita. Kaya, marami po na mga tao ay hindi naging aware, hindi nakapagabantay
They are the same. Sila ay nalinlang na daya ng mundo ni Satanas. Salamat sa Panginoon, nandito kayo ngayon. I acknowledge your presence, nandito kayo. Alam niyo po bakit nandito kayo? Nandito tayo? Because it is the goodness of God. Kabutihan ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. It is the goodness of God. It is the mercy of God. It is the love of God. Constraining our heart. Whoever Jesus Christ died for us. In Romans chapter 5 verse 8, yan ang pag-ibig ng Diyos na lumulukob sa atin upang nung tayo makasalanan, ang Panginoon ay tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya, alalahanin natin si Pedro. In John chapter 21 verse 15, ito po ang mensahe po ng Panginoon. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Ang sinabi ng Panginoon nung sila'y nakakain na. Bakit nakakain? Kasi sila po ay nagbalik sa kanilang mga hanap buhay. Sila po nangingisda na. Dahil alam nila na wala ng Panginoon. Namatay ang Panginoon. Babalik na lang tayo sa pangingisda. Nabalik sila sa pangingisda. Nung sila ng isda, ang sabi dyan, naghanap sila ng isdang magdamag, wala silang huli. Magdamag! Naghanap ng isda, ngunit wala silang nahuli. Bakit? Dahil hindi po kalooban ang kanilang ginagawa. Nais ng Panginoon, susunod ka sa kalooban niya. Kaya kung tayo po ay gumagawa sa hindi kalooban ng Diyos, magpapagod ka lang. Magpapagal ka lang. Yan ang nangyari. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, mayroon ba kayong may huli? Wala po. Ang sabi ng Panginoon, ilaglag nyo ang iyong lambat sa kanan. Nung nilaglag nila. Samantalang, magdamag sila, naghanap ng isda sa karagatan. Wala silang nahuli. Alam niyo po, sa buhay natin, halos tayo maglamay-lamay 24 hours, maghanap ng ikabubuhay, ngunit nauwi sa wala. Di ba, mga trabaho na 24 hours, pero nauwi sa wala. Ang sabi ng, mayroon ba kayong nahuli? Wala po. Ang sabi ng Panginoon, ilaglag nyo sa kanan. Nung nilaglag, ang kanilang bat na puno ng isda ng malalaki. Nung nakita nga ni Pedro na ang Panginoon pala, nahubad siya, tumalon sa dagat at nagbihis dahil sa hiyang-hiya siya, nahubad siya. Kaya, nung nakita nila ang Panginoon, sabi ng Panginoon, dalhin niyo dito ang isdang nakuha nyo sa lambat na nilaglag nyo ngayon na para lulutuin natin sa inihaw. Pagkatapos nung kumain na sila, hinimay-may ng Panginoon. Kaya nga sabi nyo, when they had died, nung sila nakakain na, kung minsan mga tao, kapag may pesta, ang daming tao. Kung mayroong kainan, nandiyan ang tao. Pero kapag fasting at prayer, kaunti lang. Yan talaga po ang kasanayan ng tao. Kapag kainan, puno. Kapag feasting, marami. Kapag fasting, kaunti lang. Kaya kaunti lang talaga magdisiplina. Ibig sabihin, kaunti lang siguro maligtas. Kaunti lang ba maligtas? Sinabi ng Panginoon, kaunti lang eh. Kaya sabi sa Matthew chapter 7, verse 14, Straight is the gate and narrow is the way that leadeth into destruction, and few there be that find it.
kakaunti lang daw ang nakapasok sa makitim at makipot na daanan. Kaya, nung sila nakakain na pinahuli ng pais, katabi lang. Kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka masisiro. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, mapupuno ang ating basket, mapupuno ang ating lagayan dahil basbasan ng Panginoon ang ating gawa ng ating kamay, ang ating mga trabaho. God will bless you and you will not go empty. Hindi ka lalakad na walang dala. Kaya nga, nung binuhat nilang puno-puno ang kanilang bangka sa malaking isla, sa katabi lang. Ibig sabihin kapag sunod tayo sa Panginoon, hallelujah, kaya ng Panginoon mag-supply ang ating mga pangailangan. Kaya sinabi sa Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by my Christ Jesus our Lord. Kapag naghihirap ka, kapag nangailangan ka, sabihin mo lang, declare it, God shall supply all my needs according to His riches and glory by my Christ Jesus our Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, hallelujah, God, mag-supply ka sa amin makangailangan, hindi mo kami kukulangin. Hallelujah, at hindi mo kami pabayaan. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo kukulangan, hindi tayo pabayaan. Hebrew chapter 13 verse 5. Hindi ka pabayaan, hindi tayo kukulangan ng Panginoon. Kaya, ngayon po, ano sabi niya? Noong nakakain na sila sa isda na pinahuli ng Panginoon, sa dalampasigan lang hindi po sa laot na malalim. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, and Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my lambs. Nangaugan, bakit sinabi ng Panginoon, Pedro, iniibig mo baga ito ng higit sa mga ito? Iniibig mo baga ako ng higit sa mga kabuhayan nito, sa pangingisda na ito? Nakikita mo na kayo nagdamag sa paghuli ng isda, ang isda walang huli. Ngunit nung sumunod sila sa Panginoon, nilaglag kaagad ay mayroong isda. Dahil ang Diyos may-ari po ng lahat ng mga bagay. Hallelujah! May-ari ng puso, may-ari ng isda, may-ari ng lahat, at hindi ka mawala. Kaya nga, ang sinabi ng Panginoon kay Pedro, inibig mo baga ako ng higit sa mga ito? Kung sinasabi sa iyo ng Panginoon, iniibig mo baga ako sa trabaho mo? O iniibig mo ako higit sa trabaho mo? O iniibig mo baga ako dahil mahal mo ako kahit ay may trabaho ka, iniiwan mo trabaho mo, basta unahin mo ang Diyos. Hello? Iniibig mo ang Diyos higit pa sa trabaho mo, higit pa sa negosyo mo, higit pa sa appointment mo, higit sa lahat ng mga bagay dahil mahal mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi ni Pedro, Oo, Panginoon, iniibig kita. At sabi ng Panginoon, pakakainin mo ang aking tupang. Feed my lambs. Ibig sabihin, pakainin mo ang aking kordero. Kung mahal mo ang Diyos, kung mahal natin ang Diyos, hindi tayo nanghihinayang ng mga pakain. Purihin natin, Panginoon. Hindi ka nanghihinayang ng pakain. Hindi ka nanghihinayang tumulong. Hindi ka mahinayang tumulong. Hindi ka manghinayang. Hallelujah! Magkawang gawa. Dahil yan po ang nais ng Panginoon na huwag tayo maging makasarili sa ating buhay na tila mag-aakin ito, kulang pa kayo ito sa akin. Hello? Kulang pa nga ito sa akin, kulang pa ito, bakit tutulungan mo siya? Yan po ang kalikasan ng tao na tila bang kulang. Pero kung alalayan natin, sabi ng Panginoon, kailanman hindi kita kulangan, hindi kita pabayaan. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon, I will not leave thee nor forsake thee. Yan sinabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 5. Kaya sa nais po ng Panginoon na kaya nga, kinausap ng Diyos si Pedro na 3 bisis. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig kita. Pangatlo, sabi niya,
Pedro, iniibig mo ako. Nasaktan na si Pedro na sinabi sa kanya, iniibig niya ang Panginoon. 3 bisis. Opo, Panginoon, iniibig kita. Ikaw lang ang nakaalam na iniibig kita. Ang sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Nangahulugan. Huwag tayo makasarili na tila baka tayo makakain. Kaya na kailan nakahanda rin tayo magpakain sa iba. Hallelujah. Nakahanda rin tayo. Hindi lamang tayo maligtas. Kinakailang ibahagi natin na kaligtasan sa ating kapwa, sa tupa ng Panginoon, sa mga tupa ng Panginoon, sa mga kordero ng Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Ang pakakainin ng Panginoon ng tupa, hindi may tupa. Sinabi ba ng Panginoon may tupa? Sinabi ng Panginoon sa mga kambing? Sa mga may tupa lang. Ibig sabihin, tupa talaga. Ang tupa maamo, masunurin. Mapagmahal po rin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen! Alam mo ka magpakainin mo kambing, susuwagin ka pa? Aawain ka pa? Dudumihan ka pa? Duduraan ka pa? Lalo pakainin mong aso, kagatin ka mo eh. Ang sabi ng pakainin mo, tupa, hindi aso. Pero may aso nga mabait, pero wala naman sinabi dito ng aso. Tupa, may usapan dito eh. Malakpan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen! Amen! Yan po. Kaya mo, mag-isip-isip po tayo. Iingatan natin ang ating puso. Sabi natin, iingatan natin ang ating puso. Dahil, sinabi sa Matthew 22 verse 37. Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Ibigin natin ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Sabi natin, ibigin kita, Panginoon, buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Tanungin mo, totoo ba talaga? Hallelujah. Totoo ba talaga ibigin natin ang Diyos? Amen. Oh, ito lang amen ah. Wala pa ka natin. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Yan po ang nais ng Panginoon. Hindi po nagsinungaling ang Diyos. Kung ano sinabi niya mangyayari, kung pagpalain ka na pa pagpalain, kapag inuna mo siya, hallelujah, hindi kanyang pabayaan na walang dala, na walang huli. You will not go empty, but you will be filled, hallelujah, with the Holy Ghost. You will be filled with the blessing of God. Mapuspos ka ng biyaya ng Panginoon. Praise God. Handaan nyo ang sinabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 37, 38, and 39. Pansinin mo ang sabi ng salita ng Panginoon. Nandiyan na ba kayo? Amen. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Ang nagmamahal sa kanyang magulang na ama, ina, higit sa akin, higit sa kanya, ay hindi karapat-dapat. Hindi masama mahalin mo ang iyong magulang. Ngunit na mahal mo magulang mo, hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka karapat-dapat. You can love God and you will love your parents. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang nagmamahal sa kanyang ama at ina, higit sa kanya, hindi karapat-dapat sa Diyos. And he that loves son and daughters more than me is not worthy of me. Ang nagmamahal sa kanyang anak at hindi karapat-dapat higit sa kanyang mga anak. Kaya kuminsan, nung ang anak niya naging barumbado, anak, bakit naging barumbado ka? Diyan na humuhugot sa iyong lakas. Baluktot tuloy. Nung naging baluktot ang kanyang anak, naging baluktot na rin siya. Mali. Doon ka humugot ng lakas sa Diyos. Hallelujah! Doon ka mag-iwala sa Diyos. Doon ka nagkaroon ng inspiration sa Diyos. Hindi sa anak mo, hindi sa magulang mo, kundi una sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, mamahal mo ang lahat na ito. Hello? Yan po. Kaya sinabi sa verse 8, he that taketh not his cross and follow after me.
Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at hindi sumunod sa kanya is not worthy of me. Hindi sila ay karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat kung hindi natin pasanin ang cross. Anong cross? Cross po ng mga kahirapan. Marami nagsabi mga pastor, kung maglingkod ko sa Panginoon, wala ng kahirapan. Kasinungalingan yun. Na maglilingkod na sa Diyos, wala ng kahirapan. Bakit nahihirap ka pa rin? While we are still here in this earth, we are striving. Kaya sinabi sa Romans chapter 8 verse dito, we know all creation groweth in pain until now. Ano sinabi diyan? Ang lahat ng mga nilalang ay naghihibik hanggang ngayon. Mahirap ka man, mayaman ka man, bata ka, matanda ka man, payat o mataba, naghihirap. In Romans chapter 8 verse 22, kaya't nga, nangahulugan, kailangan mo ang Diyos. Hallelujah, purihin natin. Kailangan mo ang Diyos. Mayaman siya. Mabuti pa siya mayaman. Mabuti siya malakas. Mabuti pa siya mayroong kasama. Ang mahalaga, sabihin, mas mabuti kasi may Diyos tayo. Na may lalang, na may gawa sa aking buhay, nag-iingat sa aking buhay, nagbigay sa akin ang buhay! Woo! Sabihin mo, salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Yan po. Kaya nga, ang sabi sa verse 39, pansinin niyo po, he that findeth his life shall lose it. Ang nagkukumahog na parang mabuhay, mamatay pala. And he that lost his life for my sake, he shall find it. Ang nakahanda mawala kanyang buhay, na mamatay siya, pero mabubuhay pala. Ibig sabihin, kapag naglilingkod tayo sa Diyos, hallelujah, huwag mong isipin ang buhay mo na ikaw ay mabuhay sa mundong ito. Isipin mo na ang buhay mo ay ang buhay mo na sa Panginoon, na ang buhay na ito na sa Panginoon, mamatay man at mabuhay sa Panginoon ka. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi sa Galatians chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ, never I live, yet not I but Christ liveth within me. And the life which I now live in the flesh, I live that the sons of God who love and give Himself for me. Ang buhay na ikinabubuhay ko, hindi na ito sa akin, kundi sa Panginoon na. Hallelujah! Hallelujah! Kung sa Panginoon na, hallelujah! At hindi ka mag-alala dahil ang may hawak, may-ari ng ating buhay, ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya masabi mo, hallelujah, no one can separate me from the love of Christ, tribulation, or famine, naked, or sword, or pestilence, or death, or life. Ang sabi niya, anumang mga bagay sa mundo ito, wala makapaghiwalay dahil po, ang may-ari ng buhay mo, ang Diyos. Kaya nga, search your heart always, because heart is the issue of our life. Ang puso natin, yan pinagdadaloy ng buhay. Ang tanong mo ngayon, ang puso mo ba'y sa Diyos? O ang puso mo sa kayamanan mo? Ang puso mo doon sa tao lamang? Mayroong iba narito dahil sa kanyang minamahal. Mayroon siyang kasintahan. Dahil sa kanyang asawa. Dahil sa kanyang anak. Narito siya dahil sa kanyang kasintahan sa kanyang asawa. Mas mabuti, naririto ka dahil mahal mo ang Diyos. Hallelujah! Amen! Tandaan natin yan, kung narito ka dahil sa asawa mo, mawala ka lang. Kung narito ka dahil sa kasintahan mo, nawala ka lang. Dahil sa anak na yun, dahil sa kayamanan, dahil makukuha ka sa Diyos. Ngunit kung naririto ka dahil mahal mo ang Diyos, manatili ka. Magkaroon ka ng buhay! Hallelujah! 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 Amen! Yan po. Hindi sa panunumbat po. Paalaala lang. Sabihin, paalaala lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya, ang sinabi sa Korinto, 1 Corinthians chapter 13, verse 3, 4, 5, 6, 7. Pansinin mo ang mga salita ng Panginoon tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Though I bestow my goods to feed the poor, kahit ang aking kayamanan ipakain ko sa mga mahirap,
And though I give my body to be burned, kahit ang aking katawan susunugin, and I have not charity, it profiteth me nothing. Kung wala kang pagmamahal sa Diyos, magiging walang saysay. Magiging walang kabuluhan. Dahil sinabi niya, charity suffereth long. Ang pagmamahal ay nakapagtitiis. Charity is kind. Ang pagmamahal ay mabuti. Charity invade not. Ang pagmamahal ay hindi naiinggit. Charity but not itself. Ang nagmamahal ay hindi nagmamapuri. Charity is not pop up. Ang nagmamahal ay hindi nagmamayabang. Verse 5, do not behave itself unseemly. Hindi nag-ugali ng magaspang. Hindi nag-ugali ng mahalay. Hindi nag-ugali ng masama. Seek it not her own. Hindi sasayang sa kanyang sarili lamang. Hindi siya humahanap sa kanyang pang-sarili lamang. Hindi siya naghahanap sa kanyang pang-sarili lamang. It is not easily provoked. Hindi siyang magagalitin. Kapag magagalitin ka, kaibigan, kapag magagalitin tayo, kaibigan, wala kang pag-ibig sa Diyos. Tanungin mo sarili mo, magagalitin ka ba? Sino dito magagalitin? Easily provoked. Kapag magalit ka agad, ibig sabihin, wala ka pang pag-ibig sa Diyos talaga. Dahil sinabi na banal na kasulatan, it is not easily provoked. Hindi siya makakalit ka agad. Think it no evil. Hindi po nag-iisip ng masama. Kung may nag-away-away ka agad, siguro may asawa ka no, siguro may kapit ka no, siguro may kapalit ka no. Kaya nag-away-away ka agad. Dahil, he think it evil. Wag, kasi kapag may pagmamahal ka sa Diyos, may pagtiwala ka sa Diyos. Amen. Sabi ko, mawala ka, ang Diyos ay hindi mawala sa akin. Di ba? Kapag mahal mo ang tao, hindi mo mawala ang Diyos, mawala yan siya. Kapag mahal mo ang Diyos ay nahawak sa kanyang puso. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya sinabi sa verse 6, rejoice not in iniquity. Hindi nanulugod sa kasamaan, but rejoice in the truth, nagagalak sa katotohanan. Kapag ikaw nagagalak sa kasamaan, wala kang pag-ibig sa Diyos. Kapag nagagalak sa katotohanan, yan ang tunay pag-ibig sa Diyos. Kaya kung minsan, may nakita siyang masama, nasagasaan, mabuti na sa kanya, masamang tao yan. Walang pag-ibig sa Diyos yan. Kasi tuwa sa kasamaan. Mabuti nga siya masagasaan dahil yan, may utang sa akin, di nagbabayad. Mas mabuti sabihin mo, Lord, pagpalain mo sila. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise God! Ay sinabi sa 7, ang sabi dyan, bear it all things. Ang pagmamahal ay nagtitiwala. Nagdadala ng lahat ng mga bagay. Believe it all things. Nagdadala at naniniwala sa lahat ng mga bagay. Hope it all things. Umaasa sa lahat ng mga bagay. Love, endure it all things. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy ka ba? Kapag hindi ka nagpapatuloy, wala kang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig mo sa tao lamang. Ang pag-ibig sa salapi lamang. Ang pag-ibig mo sa minamahal mo lamang. Kapag iniibig mo ang Diyos, hindi ka tumitingin sa tao, hindi sa boyfriend mo, single, hindi sa asawa mo, hindi sa kayamanan mo, kundi sa Diyos. Magpatuloy ka, dahil umaasa ka, naniniwala ka, tininiwalaan mo ang Diyos. Diyos siyang may-ari ng buhay mo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hello! Kaya, kung narito kayo ngayon, sa susunod linggo, wala kayo, kayo nasagot sila sarili. Ulitin ko, narito kayo ngayon, sunod linggo wala kayo, ano ang mangyayari sa iyo? I don't judge you, but siyasatin natin ang ating sarili. I don't judge you. Siyasatin natin ang ating puso! Sabihin mo, siyasatin natin ang ating puso! Kaya malaya sa kaya, malaya sa kaya. Yan po. Ang Diyos ay hindi nanumbat sa atin.
Ang tao ka nagbibigay ng lumbat. Di ba? In James chapter 1 verse 5, sabi niya, if any man lack wisdom, let him ask to God, for God give it liberally and upright it not. Sa Tagalog pa, kung mayroong kakulangan ng kaalaman, humingi ka sa Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay na hindi nanunumbat. Oh, hallelujah! Nais po ng Panginoon niya siyasatin natin ang ating puso. Hallelujah! Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Kaya sinabi sa 1 John chapter 5 verse 2 and 3, but this we know, that we love the children of God. Kung tayo ay may pagmamahal, tayo anak ng Diyos. Kung may pagmamahal po tayo, anak tayo ng Diyos. And we love God, mahal mo ang Diyos, and keep His commandments. Ipangilin mo ang kanyang mga alituntunin. Sa verse 3, He said, for this is the love of God. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Why? That we keep His commandments. Ipangilin mo ang kanyang alituntunin. And His commandments are not grievous. Ang kanyang kautusan ay hindi mahirap, hindi mabigat, hindi nagpagipit sa iyo. Nagigipit ka ba sa salita ng Diyos? Nahirapan ka ba sumunod ng salita ng Diyos? Para tila ba ka, sinasakal ka ba ng salita ng Diyos? Pinagbabawalan ka ba ng salita ng Diyos? Ayaw ko dyan, maraming bawal! Ayaw ko dyan, maraming bawal! Maraming ito, bawal na dyan! Why? Bakit nasabi mo siya bunga? Ay sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Bakit nasabi niya? What is in his heart? What is in your heart? Hello? Kapag reklamador ang bunganga mo, ang puso mo reklamador yan. Hello? Kung tuso ang bunganga mo, ang puso mo tuso rin yan. Hindi po sa manunumbat. Kasi sa atin natin ang ating puso. Gusto po ng Panginoon maayos ang ating paglilingkod sa Panginoon para maligtas tayo, purihin natin ang Panginoon. Hindi ka nahihirapan! Bakit nahihirapan tayo? Why? Because you don't love God. Mahal mo ang Diyos sa bibig mo, sa puso, muli sa puso. Mahal mo siya. Sinasabi, mahal kita, ibigay ko sa iyong lahat. Nung nagmamahalan na kayo, it's a puwera na. Dahil hanggang sa puso lang, wala sa puso. Hello? Tatamaan man tayo, itutuwid natin ang ating puso. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mahirap magmahal kung minamahal mo ang Diyos. Hindi mahirap sumunod kung mahal mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Yan po, nais po ng Panginoon na may tuwid natin ang ating puso. Nais po ng Panginoon maging kalugod-lugod sa Panginoon. Marami nagreklamo, ayaw mo dyan dahil maraming bawal dyan. Hindi ka naman pinagbawalan. Alam niyo po, ang lahat ng mga alituntunin ng Panginoon, kapag mahal mo ang Diyos, magawa mo. Mayroong kasabihan, kapag mahal mo isang tao nga, mahal mo ang iyong iniirog, kahit mga 10 bundok, kahit elefante o milyon, lalagpasan mo dahil mahal mo. Hindi ba? May kasabihan, kahit 5 bundok, 10 bundok o 5 bundok, lalagpasan dahil mahal niya. Mahal niya tao. Lalo na ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Wala mahirap kapag mahal mo ang Diyos. Hindi digipin, hindi ka nasakal. Ang Diyos, hallelujah, ay tutulong po sa atin. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi natin magawa at masunod ang kanyang alituntunin without God. Bakit nahihirapan ka? Dahil ang Diyos ay wala sa iyo. Iba ang Diyos na natili sa puso mo, si Satanas. Pero kapag ang Diyos na sa puso natin, hindi ka mahirapan. At maluwag sa iyong kalooban, tuwang-tuwa ka, purihin natin Panginoon. Galak na galak ka, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kapag mahal mo ang tao,
Dahil sa nakikita mo, bukas makalawa, iwanan mo yan. Mark my word. Kapag mahal mo ang tao dahil sa nakikita mo lang, bukas makalawa, iwanan mo yan. Dahil hindi ka talagang masisiyahan. Ang mata natin at ang puso natin walang kasiyahan talaga yan. Kung ang puso mo ay wala sa Diyos. Kaya nga sabi, sumpain ang tao na ang puso niya wala sa Diyos. Jeremiah 17 verse 1. Hallelujah, hallelujah. Kailangan natin na ang puso natin wala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang panguling katanungan. Nandiyan na ba kayo? Nais mo pa ba? Ito, panguli na lang. The condition of the heart. Ang kondisyon ng iyong puso ngayon. Ano ang kondisyon ng puso mo ngayon? Anong kondisyon? Umaapoy sa kasamaan o umaapoy sa kabutihan? Kaya nga, ang puso mo ay matigas o ang puso mo ay mandarambong? Ang puso walang awa, ang pusong mayabang, ang pusong mangdaraya. Nandyan po mga talata. Ngunit, kinakailangan ng puso mo maging malinis. Kinakailangan ang puso mo naniniwala. Ang puso mo'y galak na galak. Alam niyo po, kapag ang puso mo'y galak, gagaling ka. Bakit hindi ka gumagaling? Dahil reklamador ang puso mo. Sinabi po sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart doeth like good medicine. Bakit hindi ka gumagaling sa puso mo? Dahil ang puso mo reklamador. Walang pagpasalamat. Ngunit kapag ang puso mo galak na maglilingkod sa Panginoon tuwang-tuwa, gagaling ka kapatid. Hallelujah. Bakit may sakit pa tayo hanggang ngayon? Dahil naglilingkod ko sa Diyos na puro reklamo. Nagreklamo ka ba sa paglilingkod mo sa Diyos? Hindi ka gagaling kailanman. Kaya gusto ko ng Panginoon, ang sabi niya sa Proverbs 17 verse 22, a merry heart doeth like good medicine. The good medicine is a merry heart. A merry heart ay galak-galak, tuwang-tuwa na naglilingkod sa Panginoon. Dahil sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan mula sa Diyos, lumalakas ako, gumagaling ako. Hello? Anais po ng Panginoon gagaling na tayo. Angat po ng tayo gumaling tayo. Anong kondisyon sa puso mo ngayon? Hello? Anong kondisyon sa puso mo? Mandaraya ba na puso? Mandarambong walang awa? At matigas na puso? Kaya, ang sabi, kinakailangan pusong mapagmahal. Sinabi po sa Mark chapter 12 verse 13, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Higit sa lahat. Hallelujah, sa puso mo, sa isip mo, kaluluwa mo. At ang Diyos ay magbigay sa iyo ng bagong puso. Alisin mo na ang pusong matigas, pusong walang awa, pusong mayabang, pusong mandarambong, pusong sinungaling. Papalitan ka ng pusong bagong puso, bagong espiritu. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi sa Psalms 55 verse 17, the sacrifice of God is a broken heart and a broken spirit He shall not despise. Ang pagsakripisyo natin sa Diyos is a broken heart, a broken spirit, and He shall not despise it. Ang nais po ng sakripisyo mo sa Diyos, na nakahanda ka na magsisisi, nakahanda mabagbag ang puso mo, nasaktan ang puso mo, tinamaan ka ng salita ng Diyos, binabago ka, hallelujah, inumirahan ang puso mo, na baguhin ang iyong attitude, ang iyong pagkatao, at hindi ka hamakin ng Diyos, papagalingin ka ng Panginoon. Bakit hindi ka gumagaling? Dahil ang puso mo ay hindi nagsisisi. Ang puso natin hindi nagsisisi. At nais po ng Panginoon, puso nagsisisi. Pusong pagpag.
Sabihin mo, Lord, baguhin mo aking puso. Baguhin mo aking pagkatao. Change my life, Lord. Change my mind. Change my heart. Change my attitude. Sa kalamalaya, sa kanya, Lord. Gusto mo po. Anong gusto mo po baguhin mo ang Panginoon, Lord? Saan umaapoy ang pagkatao mo? Umaapoy ka sa kasamaan. Umaapoy sa kabutihan. Sabi sa Jeremiah 23 verse 29, the word of God is like a fire, like a hammer that break in pieces. Kaya nga ang salita ng Diyos umaapoy. Pabayan na pamukpok pa, martilyo, pinupukpok ka, nalagpago ka. Bakit? Ang pako, hindi bumabaon kapag hindi pukpukin ng martilyo. Kaya parang pako tayo na hindi po lumalakad kapag hindi pukpukin. Kaya kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Umaapoy ka sa salita ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, siyasatin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking puso. Alisin mo ang espiritong masama. Alisin mo ang pusong reklamador. Alisin mo ang espiritong matigas. Alisin mo ang puso, Panginoon, na walang awa, walang habag, mayabang na puso, mandarayang na puso, sinungaling na puso. Nilig ko po tayo lahat. Yes, ang kalabanan sa Diyos. Ay, sa kalabalaya, sa sinabi sa Hebrew, chapter 3, verse 8, God will not have. Lord, sabi niya, harden not your heart in the day of temptation. If you hear His voice in Hebrew chapter 3, verse 15, if you hear His voice, harden not your heart in the day of provocation. Kung narinig mo ngayon ang salita ng Panginoon, huwag natin papagmatigasin ang ating puso na tila baka hinahamon ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, baguhin mo aking puso. Baguhin mo aking pagkatao ko, Panginoon. Change my heart, O Lord. O God, and renew my spirit, O God, upon thee, O Lord. Let us come to the altar of God. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, siyasatin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking puso. Ano ang kondisyon sa puso mo ngayon? Anong ori? Nakalagay dito. Anong ori ang kondisyon sa puso mo? Hallelujah. Anong ori ang kondisyon sa puso mo? Kaya gusto po ng Panginoon, ang kondisyon ng ating puso ay maging maayos. Tingnan natin. Anong kondisyon sa puso mo ngayon? Detalyado po ang aral na ngayon. It is the Word of God. Kung pinalagpas mo lang ang mga salita sa iyong tainga sa puso mo, magiging walang saysay ang pagsamba mo sa Diyos. Hindi ako ang nabigay ng salita ng Diyos, kundi ang Diyos. Hindi ako makapagbabago sa iyo, ang Diyos makapagbabago. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang organisasyon, hindi ang reliyon. Only God can change your heart. Hallelujah. Sabihin mo sa Diyos, Lord, I have a commitment to you, Lord. Mayroon akong pangako sa iyo ngayon. Baguhin mo ang aking puso. Baguhin mo ang aking karakter, ang aking attitude. O Lord, alisin mo ang reklamador ng puso. Alisin mo ang pusong mayabang, ang pusong walang awa, ang pusong sinungaling. Pusong mandaraya, mandarambong. Alisin mo, Panginoon, ang pusong matigas. God, nais ko maligtas. Nais ko po, Panginoon, paglingkurang kalubos. Ay, sakala, malaya, sakiya, sandalula. I need your help, oh God. Malaya, sakaya, sikiya, malaya, sakaya, malaya, sakaya. Oh God, purihin ang iyong pangalan ko, Panginoon, Lord. I need your help, oh God. Huwag mo matigasin ang iyong puso. Kung narinig mo ngayon, sinisiyasat ka ng Espiritu ng Diyos, huwag mo pagmatigasin. You can kneel down to the Lord and ask the Lord and forgiveness to the Lord. Hingin mo ang katawaran sa Diyos. Na tayo, hallelujah, na hindi ka mayabang. Kailangan mo ibahagi. Kailangan ipakain ang salita ng Diyos sa iyong kapwa. You need to feed the, hallelujah, the Lamb of God, the sheep of God. Huwag mo sinisiyasat na iyong lang sarili, na ikaw lamang maligtas, na iyong pamilya lamang.
Pakainin mo ang tupa ng Diyos. Huwag mo pakainin lang yung sarili. Magkaroon tayo ng commitment sa Diyos. Lord, I have promised to you. I need to feed the flock. I need to feed them, Panginoon. Hindi lamang ang aking sarili. Hindi lamang ang aking pamilya. Kundi aking kapwa na sila'y maligtas. Yaya sa kalabalaya sa kiyaya sa dalo. I pray, oh God, that you will bless your people. I pray, oh God, that you will convict them, Panginoon. In John chapter 16, verse 8, when the Spirit will come, He will reprove you with all conviction. Hallelujah. Kung dumating ang Espiritu sa iyo, sinisiyasat ka ng Espiritu ng Diyos. Sinusumbatan tayo ng Espiritu ng Diyos na ating mga pagkakamalis, na ating mga kasinungalingan, na ating mga pangako. Marami kang pangako sa Diyos. Maraming pangako sa Diyos. Saan lang ang pangako mo sa Diyos, mga kaluluwa? Saan lang ang pangako mo sa Diyos na maglilingkod sa Kanya? Huwag ka malumbat sa Diyos. Sumbatan natin ang ating puso. Lord, hindi ako karapat-dapat. Marami akong pagkamali sa iyo, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Sinisiyasat mo kami, Panginoon. Salamat po, binigyan mo kami ng pagkataon na mga paglulumbalik sa iyo, God. We pray, oh God, that you will bless your people, oh God. I pray, oh God, that you will convict them. I pray, oh God, you will change them po, Panginoon Lord, to be like you, oh God. By the power of the Holy Spirit, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray, oh God, that you will bless them po, Panginoon Lord. Bless them, oh God, in the name of Jesus. Bless them po, Panginoon, kaluluwang ito, Panginoon, lumalapit sa iyo. In the name of Jesus, thank you, Lord, conviction upon them, Panginoon, Lord. They are willing to feed the flock of God. We are willing to feed the Christ, hallelujah, of God. They are willing to feed the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, itong kaluluwang ito na nakahanda magpakain, mga kaluluwa, Panginoon. Hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang kanyang pamilya, ang kanyang kapwa, Panginoon, to feed the flock of God. To feed, hallelujah, the Lamb of God, the sheep of God. Walabalaya, sakiyaya, sanday, the name of Jesus. Oh God, hallelujah, paguhin mo, Panginoon, puso, Panginoon, kapatid na ito. Change, Panginoon, his heart. Change his heart to be, hallelujah, sacred, Panginoon. And righteous heart, Panginoon. To be a worthy heart in the sight of the hallelujah, Jesus' name. Lord, pagalingin mo, Panginoon, si Jomar po, Panginoon. Have mercy. Have mercy, Panginoon, Lord. Aban, hallelujah, Jomar, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, gamitin mo po, Panginoon, ko si Lord, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Lord, hallelujah. Itong Panginoon na El President, Panginoon, gamitin mo na hindi lamang ang kanyang sarili, hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi sa kanyang kapwa, sa mga tupa mo po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah, hindi sa mahiya, sa kanyang kapitbahay, sa kanyang mga nanaya, sa kanyang mga neighbor, Panginoon, ang loved ones and friends, Panginoon Lord. In the name of Jesus, gamitin mo po na surely, Panginoon. In the name of Jesus Christ, hallelujah, hallelujah, salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for your connection. Thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, for your words. Gamitin mo po, Panginoon Lord, Mother Andy. Hallelujah, Lord, still, Mother LG, Panginoon, gamitin mo, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord, gamitin mo po, Panginoon Lord. Si Brother po, Panginoon Lord, ang all dikito, Panginoon Lord. Hallelujah, gamitin mo po, Panginoon Lord, ito, Panginoon Lord, ang Vice President, Panginoon Lord. Si kayo po, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I pray, Panginoon, gamitin mo po, Panginoon, maging matapat, magkaroon ng commitment sa iyo. Si Brother Remark po, Panginoon, in Jesus' name. Ganun po, Panginoon, commitment, Panginoon, bilang your President, Panginoon, naging worthy to thy side, Panginoon, si Tom, Panginoon, Lord. Ganun rin po, Panginoon, si Brother Leo po, Panginoon. Salamat sa iyo, maging paggawa ng sarili ng Panginoon. Siya maging submissive sa iyo, kalooban, in the name of Jesus Christ. Hallelujah! 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 Come on! I'll ask for forgiveness to the Lord. Ask forgiveness to the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Ito. Hallelujah. Masabi kapatid ko, basta day. Pagalingin mo ang kanyang anak mo, si Jeta na ay pamangkin mo, Panginoon. Let your healing flow completely. Upon the body, Panginoon, Jeta Torres. In Jesus' name. Salamat po si May. Balik mo na rin siya po. Miligtas mo siya. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Dalayan ko po, Panginoon Lord. Si Victor, Panginoon, si Nilo, narito siya po, Panginoon. Ikaw nakita ng kanyang puso. Siya sa atin mo kanyang puso na maging kalugod-lugod. Magiging joyful heart, Panginoon, to serve you, Lord, Panginoon Lord. O ayasak kalabala, ayasak iya. Upang kumalik sa po, Panginoon. Because a dear heart, though it like medicine. Lagi sa naghahanap araw-araw ka ng kagalingan medisina. Ngunit kapag hindi nagagalak ang aming puso sa paglilingkod sa iyo, mahirap kami kumalik. Dahil ikaw nagsabi pa yung a dear heart, do it like the medicine. Kung masaya kami maglilingkod sa iyo, sa kabila ng mga kahirapan, you will give, hallelujah, this time of heart. You will give, hallelujah, healing. A complete healing, Panginoon, and deliverance and miracle. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Siyempre, bigyan mo sa tubos kagalingan. Ganon din po, Panginoon, sa tita, Panginoon, Lord. Ganon din po, Pacific, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Kagalingan, Panginoon, hallelujah, Panginoon, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, Lord. Hallelujah, bless, Panginoon, Panginoon, Lord. Lord, hallelujah, Lord. Brother, Panginoon, Lord, Angel, Panginoon, bless him, Panginoon, Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. Lord, hallelujah. Si Mario, bless, Panginoon, Lord. Ang ating po, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Asli po, Panginoon, Jesus' name. Dalay ko po, Panginoon. Aking hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Aling nila po, Panginoon. Kapatid ni Har, may wife po, Panginoon, sila ko nga. Sige, manang nila, sa Batistas, Panginoon, kanyang kapatid nito. Kamat ng galing pa po. O God, sa Bulacan, Panginoon, sa Francisco. Narito sila dahil sa kanilang pagmamahal sa iyo. Give them, Panginoon, the desire of their heart. Let the love overflow upon their life, for Panginoon. Hallelujah, joy, peace, love, sa praise, Jesus, goodness, faithfulness, and temperance. Thank you for your love. In Jesus' name, thank you, Lord, for love.